Siyam ang patay sa nangyaring shootout incident sa isang paaralan sa bansang Canada. Nakaramihan sa mga biktima ay mga bata. Na-trauma naman ang isang kababayan nating Pinoy na doon nag-aaral. Ang suspect, isang 18-year-old na babae na drop out sa nasabing paaralan. Siyam na biktima ang nasawi habang 27 ang sugatan sa mass shooting sa naganap sa Western Canada matapos targetin ng suspect ang isang paaralan at isang bahay bago umano ito magpakamatay. Ayon sa Royal Canadian Mounted Police, 7 sa mga biktima ang binaril sa Tumbler Ridge Secondary School habang 2 pa ang natagpo ang patay sa isang bahay na pinaniniwala ang konektado sa insidente. Nagpahayag ng matinding pagdadalamhati si Canadian Prime Minister Mark Carney at nakiramay sa mga pamilya ng mga biktima habang patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa motibo ng pamamaril. Isa sa pinakamalalang insidente sa pamamaril sa kasaysayan ng Canada. Ganyan inilarawan ang pangyayari sa Tumbler Ridge, British Columbia, kung saan siyam ang patay at higit 2 dosena ang sugatan matapos ang mass shooting Martes. Ginulat ang bayan ng Tumbler Ridge sa hilagang silangan ng BC matapos ang kumpirmasyong kaugnay sa isang active shooter Martes ng hapon. Martes ng gabi, kinumpirma ng Tumbler Ridge RCMP na ilang biktima ang nakita nilang patay. Nakita rin ang katawan ng shooter, ang 18 taong gulang na si Jessie Van Rootseller na pinangalanan ng otoridad Miyerkules. Pinoproseso pa rin daw ng marami ang madilim na insidenteng ito sa bayang may kabuuang populasyon ng higit 2,300 katao. Lalo't ang ilang biktimang pumanaw, nasa 12 at 13 taong gulang lamang. Ang Tumbler Ridge, tahanan din ng ilang Pilipino sa Canada. Para sa aming top story, nakausap ng aming kasamang si Paula Saraza ang isang mag-inang Pilipino sa lugar. Ang 15 taong gulang na anak, estudyante sa paaralan kung saan nangyari ang pamamaril. It's just heartbreaking that this happened to me, and I don't know what to say. It's just traumatizing. Matinding trauma para sa grade 9 student na si Vince Macadangdang ang naganap na mass shooting sa paaralan niya sa Tumbler Ridge Secondary School Martes. Do you remember the last thing before all of you, your classmates, were asked to evacuate? He's kind of like nervous right now. Kwento ng 15 anyos, pinalikas sa mga estudyante sa isang community center habang tinutugunan ng pulisya ang ulat ng isang active shooter sa paaralan. Ang ina ni Vince, di mawari ang kaba nang malaman ang sitwasyon. Sobrang kaba ko po. Hindi ko alam kung ano, hindi ko makontak yung anak ko. Nanay ka na parang hindi mo alam kung anong nangyayari, asan yung anak mo. At nakahinga lamang ng maluwag nang maakap at makauwi na sa kanilang tahanan ang anak. How did you feel when you saw your mom and your stepdad? I feel relief that I'm still alive and well. Sa tala ng mga otoridad, 9 ang patay kabilang ang shooter at mahigit 20 ang sugatan. Ang trahedya, sinasabing isa sa pinakamalalang mass shooting sa kasaysayan ng bansa. The deceased victims from the school include an adult female educator, 3 female students, and 2 male students between the ages of 13 and 17. Two additional victims, an adult female and a male youth, were located deceased in the local residence. Kinilala ng BC RCMP ang suspect na si Jessie Van Rootseller, 18 taong gulang, residente sa Tumbler Ridge at dropout sa nasabing paaralan. So the suspect is identified as an 18-year-old female by the name of Jessie. We have a history of police attendance at the family residence. Some of those calls were related to mental health issues. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad at mananatili raw sarado ang paaralan buong linggo. We don't know what will happen next week po kung ano. And they're giving assistance for the families who affected this situation po na parang for counseling po or yung mga kausapin yung mga bata. We understand the community has questions, and
understand, they want to know the motive behind this tragic incident. We do believe the suspect acted alone, and there are currently no other outstanding suspects. Ang Tumbler Ridge, tahanan ng mahigit 2,000 mga residente at tinatayang nasa 2% mga Pilipino. Ayon naman sa mga balita, wala namang nabanggit na may mga Pilipino o Pilipinong nadamay. Grabe ang pangyayaring ganito dahil hindi ito basta magagawa ng tao na nasa tamang katinoan ang pag-iisip.